Ako naman talaga, hindi naman talaga dati marunong yan, kundi nagtingin-tingin lang ako sa, biyanan ko. Parang nag-usyuso lang ba ako, hanggang sa natuto ako. Pinapakialaman ko yung mga ginagawa niya. Tapos ginagaya ko rin kung mayroong reserba ba siyang mga ginagawa, mga reject. Ko naman ang nagagaya-gaya hanggang sa natutuhan ko. Trabaho ko noon, nung bago pa lang kami dito. Nagsikap talaga akong matuto para hindi na ako bibili sa iba. Para ang ibibili ko, ako na lang mismo ang gagawa ng pangsarili. Para hindi na maggasto pa ng pera ba. Lalo na mahirap kami, wala kaming kapirahan. Kaya yan, nagsikap akong matuto talaga na. Dito lang ako natuto sa kulyon ng mga ganyan. Pero sa Puerto, hindi man din ako marunong yan. Kahit yun sa tubigan na magtanim, hindi ako marunong. Dito lang ako natuto sa kulyon. Kasi nag-interest ako, yun ang pinukusan ko yung mga ganyan trabaho. Kasi malayo ako sa pamilya ko. Ang imbis na lulungkot ako, doon ko pinupuko sa ginagawa ko. Magawa-gawa lang ng mga kung ano-ano. Para hindi lang malungkot. Kung nakakagawa na ako, inuutusan ko yung mister ko na magkuha ng sa tabi niya ba, patigas, para may magamit kami ng sarili namin pag-ani ng palay, mayroon kaming gagamitin. Ito, ganito na. Kahit hindi tapos ito. Yun, tinuloy-tuloy ko na yung gawa. Tapos pagsunod, talagang niya ulit, pag umpisa niya, nag-umpisa rin ako. Yung ginagaya ko ba siya, nag-umpisa siya doon. Ako dito naman, nagatingin akong ganun. Para kung anong ginagawa niya, yun din ang ginagaya kong ganun. Hanggang sa paggawa ng puwit, ng basket, ganun din, gawa ko sa kanya. Hanggang sa natuto na ako, nagsarili na ako ng gawa. Nakatinik ko. Pag naabakan mo tapos nahila mo, tapos shoot the bull. Pag naabakan mo yan, tapos nahila ng isang paa. Ubus mo. Tapos ano po yung pakaramdam niyo nung natuto na po kayo, marunong na po kayo? Masaya kasi mayroon na akong alam na maggawa ng pansarili kong gamit. Hindi na ako bibili sa iba. Ano pong ginawa niyo din sa sa una niyo pong gawa? Ang una namin ginawa, yung maliit lang. Kasi sabi nila yung punduhan, pag nag-ani, nagkukuha muna sila ng kukunti doon sa basket na maliit. Iniiwan nila sa kaingin. Yung irihis ba nila? Ano ba yung tawag nila doon sa ano? Hindi man pwede ito sa tabi. Ganito yan. Yan siya. Pantay-pantay mo rin yung butas niyan. Parang lagda ba nila? Ganun. Yung maliit muna, tapos nilagyan ng palay, tapos pinuno yun para lagda nga yung nalagdaan. Sa palay, para hindi yun. Marami raw ang palay, ganun. Marami. Irihis lang ba ng mga matatanda noon? Yan, gagawa muna ng basket na maliit. Tapos pag malapit ng ani, yun naman ang sunod ng gagamitin namin sa pag-ani. Yun na naman ang gagawin. Hanggang dalawa rin lang ginagawa ko kasi isa sa akin, isa sa kanya. Hindi, dalawa rin lang. Pero ngayon hindi na ako nagagawa dahil nauso na yung balde. Madulas lang yun ibuhos eh. Pag may palay. Bago mo lalagyan ng pag
malayo dun sa bukid. Kasi dito sa malapit, wala nang kabuhuan dito eh. Doon na talaga lahat sa bukid. Ang problema, laging nasusunog ang mga bundok dito. Iyan nasusunog ang kabuhuan. Oo, lagi. Yung aming ang destino dyan, oh. Kakasuyan pa naman ay may kabuhuan ng mga tuyo. Kasi pinakaingin nga yung ilalim kasi para maano yung kasoy ay nagsunog dito sa kabila. Abot doon. Di ba pag pag Mayo, nagpagawa sila ng maliliit na basket na gagawa ng mga bulak. Ano ang pinakamahirap na part nung natin pa lang po kayo nag-aaral po sa paggawa po? Kasi anuhin mo pa yun eh. Tatansyahin mo. Yung katulad ba nito? Gaganyanin mo tapos tatansyahin mo ang kapal hanggang sa dulo. Pareho ang kapal niya. Hindi yung kapal ang kabila. Tapos pag mahirap yung gawin, pag makapal ang, kundi ang gitna ang makapal, matigas. Kaya pinapantay-pantay mo talaga yung ganunin para magpare-pareho. Tapos alisan mo pa yun ng yung matala sa tabi para pag mo, hindi ka mahiwa. Kasugat yun. Tapos tinatambak dyan sa tabi para hindi maapakan ng iba. Eh kung maapakan yun, makashoot yun sa mga ganito ng paa. Pero kung may mga katulong po kayo, okay lang po. Okay lang pag may intensyon sila, kung interesado sila. Turuan ko pa. 7. Pag masakit na yung daliri ko, nagkakagano ng siksik ng basket, kumukuha ako ng kahoy, pinupukpuk kong ganun palibot. Kasi masakit na nga yung daliri ko, kaya abot na dito sa laman. Kukuha na lang ako ng kahoy na maliit, tapos ginaganon-ganon ko na lang. Kung mataas na siya, pero kung dito pa lang sa umpisa, talagang kakamayin mo yun. Kasi hindi man naman balance ng kahoy yun eh, kundi kamay mo talaga. Kaya pag angat ng puwit ng basket, pwede mo nang pukpukin. Pero sugat na rin. Hindi. Ay, hindi makuha sa isang araw yun ang isang basket. Tagal yun. Isang basket siguro 1 linggo gagawin. Kukuha ka pa kasi ng yantok na pantahi. Tapos yung bugtungan pa, na pampatigas sa labi niya. Pag umpisa, mabagal-bagal pa yan. Pero pag malapit na siyang matapos, mabilis na yan paikot kasi mataas na siya eh. Mabilis na. Tapos yung pagtahi, mabilis lang yung pagtahi sa bunga nga pag mayroon ng materialis. Kung mayroon ng nayari na yung gagawin mo, maglalaka na lang. Siguro mga 3 araw, mayayari. Basta na nayari na yung gagawin mo, tapos na. Lalaka na lang. So from 1 week po, naging 3 days kaya niyo na po na... Oo, ganyan. Sasarahan mo na yung labi niya. Dalaw na. Gaganyanin. Bali dito sa inyo po, sino na lang po yung gumagawa? Wala na. Namatay na rin yung kasama kong nagagawa eh. Ako na lang nagagawa dito kung may pagawa. Sa yung anak niyo po, di ba po, parang... Sa mga anak ko, walang interesado. Wala talaga kahit anong turo ko. Gaya-gaya lang. Pero hindi nila ituro. Parang madaling magsawa ba? Kahit hindi pa natututo. Iwan nila. Ay di sayang din yung pakialaman nila yung aking mga materialis. Tapos sayangin nila, hindi nila ituloy. Minsan naiinis ako. Ginagalitan ko, wag na nga kayo maggaya-gaya kung sayang nyo lang yung aking gamit. Gusto ko rin sana silang matuto pero wala talaga eh. Wala talaga sa mga nila. Hindi sila talaga interesado. Malaki din siya. Pag maiksi.
asawa ko lang, dalawa lang kami. Pag gusto kong gumawa ng basket, kukuha siya ng ng buho na gagawin ko para ako naman ang gagawa. Pag dito na, para matapos yung kanyang binabakbak kasi yun hinihiwa-hiwa ng maliliit. Tapos, yan. Pag dito na, natulungan niya na lang ako pag magkuha ng mataas na yung basket, kukuha na siya ng pantahi at saka yung pang sa bibig niya. Pang patigas. Isang ikot pa lang. Dagdagan natin. Sikip na. Magkano po ba yun ay kapag binenta po doon? Dati, yung binta ng nag-order sa akin, 150 lang. Ngayon, sa panahon ngayon, nagtaas na rin. 250. Maabot-abot na nga yata ng 300 doon sa Balanga eh. Yung mga panahon po ba na yun, marami pong nag-order po kailangan matapos? Ganun. Pag naapuran nilang gamitin, siyempre aapurahin mo rin. Pero hindi talaga ako nagagawa ng maramihan na sabi, mga pang sarili lang ba? Ano kahalaga po ba sa inyo na ito na yung Mahalaga din sa akin yan kung nakakagawa ako dahil may gagamitin kami, hindi na kami bibili. Sayang naman kung marunong ka rin lang, hindi mo pa gawain. Mag-asa ka sa bili kung wala tayong ibibili, di wala tayong gagamitin. May magamit lang kami, sapat na yung may makain sa maghapon, 3 bisis. Ganun lang. Ay, Nick! Ang pit ko pa. Nick! Sabay na. Sabay nga tanim ng kamuting kahoy, kamuting bagin na naman. Nagtatanim ng palay, gulay. Tapos nag-i-extra rin ng kasama ko sa dagat, ganun. Kung may hibas sa gabi, yung kati. Hibas ba yung dagat? Mababaw. Nangingilaw ng hipon, kundi minsan may alimango din na kukuha, ganun. Tapos pag wala na yung hibas, balik naman sa gawain sa kaingin, sa bukid. Tanim na naman ng mga gulay. Pagkatapos ng gulay, pag mga ilang buwan lang, 2 buwan kalahati, pwede nang mag-harvest ng gulay. sariling lupa niyo po yung mga po? Sarili na sinasaka. Paano po kayo nagkakaroon po ng paano niyo po binibenta? May mga nag-order lang din po ba or nilalako po yun? Ini-deliver, may order. Gaano kadalas po yun? Tuwing 3 araw, harvest, tapos deliver. Tuwing 3 araw. Sige na, kwento niyo po yung paano po kayo ni tatay po na yung process niyo po na mag-harvest, tapos po pagka sino po makakatulong niyo po. Pag naka-harvest kami, yung anak namin naman ang magde-deliver sa mga sa mga order nila. I-deliver na lang yun. Tuwing 3 araw, alam nilang ganun ang harvest, deliver sa mga buyer.
kita pag ganun, yung kitaan po. Minsan kasi katulad kanina, na-harvest nila ay 26 big kiss Na alin po. na sitaw sa 8 okra. Tagbe-20 yun ang isang big kiss. Ilan yun ang 20, 400. Tapos po saan po yun? Gaano po kalayo po yung mga pinag-deliver? Sa bayan, yung motor lang pa bayan. Dahil hindi naman po masyado nagkakaroon ng problema po sa pagpa-farm po. Tuloy-tuloy po no, kasi everything. Ang problema lang namin dyan sa pagtatanim, yung insekto. Kaya kailangan namin din bago kami magtanim, bili kami ng abono. Tapos yung insecticide, kailangan talaga yan. Kasi pag hindi mo ginamitan ng insecticide, ubusin mo ng insekto. May mga tayangaw, ganun. Pati yung bao-bao na tinatawag nila, kumakain ng sumisira ng buto ng sitaw. Ay, hindi ka makaharvest na maayos. Mga pangit ang sitaw. Sabi ko to. Ano po yung pinakatanim? Yung mga ubi. Kayong dalawa lang po ni nanay nagme-maintain po dito or may katulong po kayong iba po? Siya lang nga yan. Ako lang. May garden din doon sa kabila. Ako lang mag-isa. Uy, kabunggo kayo. Yun ang tawag sa sabi. Kamuting bayan. Kasi pag pitas nito, hindi ito inaano, kailangan pilipitin mo siya. Parang Yung ganito. Pag ngayon, 2 araw ang pagitan. Magkano po kayo kita niyo? Na namin, nung nakaraan na nagbili kami ng insecticide sa nung na-sprayan, nawala na rin yung mga insekto. Kaya ang ganda na rin ang kanyang bunga. Ngayon po, anong season po ngayon na anihan po? Ngayong October, September, Ano po? Nagpapalay din po kayo? ani ng palay. Ang harvest namin sa palay namin, hindi namin binibinta. Kinukonsumo na lang namin. Kaysa magbili ka pa ng bigas, ang mahal-mahal. Why? Ano po yung karamdam na gano'n po na mayroon na po kayo dito lang po din na kailangan lumayo po na okay na po lahat yung mga produkto, hindi na po kailangan dumas. Magaan-gaan ang kalooban dahil minus gastos na sa pagbibili. Lalo na pag wala kang pera, wala kang ibili. Kaya yung aming produkto, hindi na namin binibinta. Kinukonsumo na lang namin yan. Katulad niyan, may kaingin kami pag nag-aani na siya. Hindi naman iba ang mag-aani niyan, kundi yung mga aking mga anak, ganon. Para mayroon din sila. Tulong-tulong. Para hindi na sila magbili masyado ng nila, pangonsumo din nila. matagal yung gusto na ubi. Yung ganito, pwede nang kunin. Nakakawag yan.
Ano po? Yung ganito, pigyan ko rin. Pag malaki siya. Ano pong pinagkaiba? Kasi po yung ito yung ganito, hindi ganito, okay. So, magulang na ito. Hindi kayo na sa health niyo po, di ba syempre ano po kayo ni tatay mo, hindi po ba? Minsan sumasakit na rin ang aking baywang kasi may edad na nga. Hindi na ako dati 53 pa lang edad ko eh. Isang sakong kamuti, kayang-kaya kong pasanin pa baba dito sa bahay, galing sa bukid. Sus, wala yan sa akin yung isang sakong kamuting kahoy. Bigat-bigat niyan. Pero kayang-kaya kong pasanin pa baba dito sa bahay. Pero ngayon hindi ko na kaya. 67 na ako eh. Kaya ko pa magtrabaho, mag-garden-garden, pero sa pagpasan, bigat. Hindi ko na kaya. Gaano po kahalaga sa inyo na ano po, itong ginagawa po ninyo sa buhay? Gaano po kahalaga sa inyo ni tatay itong saka? Masaya kami, lalo na pag naano kami sa bukid. Parang yun na lang ang aming kasiyahan, yung magtanim sa bukid. Parang masaya kami lalo na nakikita namin yung mga tanim namin na parang maano siya, malulusog. Walang nagdidistroso sa mga tanim mo, lalo na pag nagmumunga na. Masaya. Masaya pag marami ma-harvest. Pag maglakihan. Hindi po namin alam sa Tagalog. Kung kasama niyo po sa bahay po ngayon. Yung anak kong lalaki na wala pang asawa, tsaka yung isang anak ko na single mom, si Niknik. May anak siyang 2. Bali, 6 kami sa bahay. Ilan po yung anak po ninyo? 5. Pero yung 2 kasi yung single mom eh. 2 may asawa, ito at saka yung doon sa kabila, yung panganay. 5, isa lang lalaki. Yun ang wala pang asawa. Paano po kayo nakakalaman? Sa Puerto. Puerto kami, nagpunta man niyang Puerto. Galing sa Manila, tapos nagpa-Puerto kay doon ang kuya niyang pulis. Doon Paano po siya bang- nagtuloy. Paano po kayo napadpad po dito? Dinala niya ako kasi siya taga dito. Taga dito talaga siya sa Kulyon. Mga mga magulang niya dito. Nagbakasyon ako nagbakasyon ako ng Puerto. Doon ako nagtrabaho ilang taon, nagkapasyal ako sa kanila, nakapunta ako doon kami nagkita. Tapos magsama na kami, may anak kami isa, umuwi na naman ako dito. Dito na kami hanggang ngayon. Dito na ako nagkaapo. 5 po yung anak ko. Gaano kahalaga sir na sama-sama po kayo dito? Mahalaga po ma'am, kasi buo kami. Buo yung pamilya namin dito. Walang napahiwalay sa amin. Paano po niyo tinutulungan si nanay po sa paggawa po ng basketball? Ako po ma'am yung ako yung puputol ng buho. Umakit sa bundok. Ganda dito sa bahay. Tapos pagdating dito, pinuputol-putol ko yun. Siya na po yung nagbibiyak-biyak.
tsaka nagagawa ng panggawa ng basket po. Ma'am, kung mayroong mag-order ng mga basket, puputol ko. Tsaka yung ginagawa namin yung nipa, yun ganyan din yung ginagamit. Yun ang tiyatahe. Yung ginagawa namin pang-atip sa bahay. Nipa. Gaano po kalayo dito sir yung kinukuha na? Malayo po ma'am, siguro mga kalahati. Ganun. Meron dito sa malapit, ang problema lang, wala ka nang makukuha na katulad yung kinukuha namin na mura, na sariwa, kasi nagkataon nga na nasunog. Sunog yung lugar namin. Dito, ano pong sunod niyo pong Basta yun yung buho, di ba mahaba yun, naputol-putol lang namin. Yung putol-putol ko lang, tsaka siya na yung nagbibiyak-biyak ng maliliit yung ganyan kalaki. Kapag mayroon siyang ginagawa, ako na yung gumagawa ito ng para sa bahay. Magluto, magwalis, yan. Magsibak ng panggatong, mag-ipon ng tubig, yun ang tulong ko sa kanya. Iba talaga yung sa akin yung magkaingin ako, magtanim, yan po. Kamuting kahoy, sitaw, ubi, kamuting bagin, palay. Yan po. Tsaka kahit anong klaseng gulay, yung po yung tanim namin. tuwing kailan po kayo sir pupunta po doon? Araw-araw po ma'am, araw-araw po kami pupunta doon. Pagising ko sa umaga, hindi pa ako maka-almusal, magkape lang. Alas 6 doon ako sa kaing namin. Nagdadamo. Yan, nililis kami ng palay. Bago ako magbaba dito, mga alas 9, bago naman ako magkain. Pagkatapos ko kain, makapahinga ng kaunti, yun, doon naman, diretso na naman ako sa dagat, ang mobile. Yun lang po yung hanap buhay namin. Sino po sir kasama niyo madalas po sa kainin po? Yung misis ko minsan, pag walang ginagawa dito sa bahay. Yan, pupunta rin siya doon. Yung nag-ano daw po kayo, nag-harvest kayo every 3 days. Halimbawa, mga 3 days bago ako mag-harvest. Umpisa ngayon, magbibilang ako ng 3 araw. Harvest naman ako ulit. Pagdating dito, dala ko. Ito, inuwi ko dito sa bahay. Sila yung nagtatali. Tapos sila yung nagtitinda. Uwi sa bayan. Kaya ako, balik na naman ako doon sa farm namin. Doon naman ako mag-asikaso. Gulay. Ayaw namin yung gisa-gisa din pa man. Tuwing kailan po kayo sir nangangawin sir? Pag may ma'am, pag may hibas sa kasi hindi naman araw-araw yan yung hibas eh. Pag full moon, pag new moon yan, magkakaroon ng hibas. Kasi pag first quarter, walang hibas yun. Kailangan sa buwan. Titignan ko sa kalendaryo kung anong oras yung hibas. Makikita ko naman dun. Ayan naman siya dun. Sino po kasama niyo sir? Ako lang. May mga kasabay ako dyan pero malalayo yung namin. Malalayo yung agot namin. Hindi kami dikit-dikit. Andyan po yung mga gamit ko. Malayo po ba dito sir yung dagat? Malayo po ma'am. Mga 1 kilometro siguro. Malayo yun. Gaano kalaking tulong sa inyo sir na yung mga pangangailangan niyo po is Malaking tulong po ma'am. Malaking tulong po yung katulad yung mga pagugulayan namin. Paghanap buhay ko sa dagat, malaking tulong po. Hindi na kami minsan bumibili ng mga ganyan. Ibili-bili na namin po yung katulad ng bigas, ng kape. Yan, yun na lang po yung bili-bili namin. Pero pag gulay, isda, hindi kami nagbibili. Malaki po ma'am. Malaking po yun. Malaking tulong sa amin yun. Kasi nakakatipid kami ng kaunti. Katulad yan ma'am, yung pinag-umpisahan ko yung hanap buhay ko, yung hipon. Yung hipon na yung unang ano ko dyan sa hipon, panghuli ko ng hipon, ang impression niya ng hipon ng 250 pesos lang. Ngayon, tumaas na yung presyo niya, naging 400 na 1 kilo. Pag nakakuha ko ng 1 kilo kalahati, gusto ko dagdagan ko pa, gawin ko 2 kilo. Para pagdating dito, kinabukasan, nakikita ko yung kita ko, nasa 800. Ganun po ma'am. Wala, hindi na kami nagabanding-banding. Wala, hindi na kami nagabanding-banding. Ipis na yan. Matatanda na. wala kayong ano sir, hindi po kayo nag-baby shower. Wala po ma'am. Kasi ang kasabihan yung sabi ng tatay ko noon, pag may bisyo ka, pag tinanggal mo yung bisyo mo, huwag kang bibiglang magpapahinga sa trabaho kasi lalo kang manghihina. Kaya ako ma'am,
62 na yung edad ko. Malakas pa ako ngayon. Nagtatanim pa ako. Hindi po kayo paano, sir? Hindi po, Ano? hindi po. Basta nakikita ko na yung sapat yung kinikita ko, hindi ako napapagod. Ano pong madalas po ninyong napag-uusapan niyo pong dalawa? Yung sa farm po, yung mga iba po yung plano dito. Yun, napapag-usapan po namin yung gusto namin. Magkaroon pa rin kami ng ng kunting ng panahon para sa mga ganyan, mga trabaho namin. Mas makatulong kami sa mga anak namin, ganun. Ganun yung isip namin. Tulungan namin sila. Po kahalagang tulong po sa inyo po yung yung mga anak po ninyo, sir. Malaki po ma'am yung tulong nila sa amin kasi pag sabay kami umalis, siya sa bayan, ako sa tanim namin, yung mga bata yung naiiwan dito. Sila yung mga bantay sa bahay namin. Sila nag-aasikaso sa pagdating namin. Kain na lang kami kasi may sinaing na, nandyan sila. Yun ang nakakatulong sa amin. Walis. Kuskus na kaldero. Ano po yung lagi niyo pong pinapaalala po sa kanila po? Marami ma'am, marami akong pinapaalala sa kanila. Kasi umpisa mong maliit pa sila, hanggang ngayon na lang, pinapaalalahanan ko sila na kung gusto nila magkaroon ng pamilya, huwag silang gumaya dyan sa iba. Magayahin nila kami na hindi kami sa mga anak namin. Gusto namin matulungan sila, makatulong din kayo sa anak ninyo, ganun. Huwag niyo pabayaan yung pamilya niyo. Sabi ko sa kanila, sabi namin sa kanila, magpakabait, magtrabaho, tulungan yung sarili, yung mga anak nila, huwag nilang pabayaan, paralin nila. Kasi hindi kami nakapag-aral eh. Ako hanggang high school lang ako eh. Hindi ako nakapagtapos. Kaya sabi ko, huwag niyo kaming gayahin. Yan po, katulad po ng nagbebenta po ako ng mga gulay nila, kung ano po yung nandyan. Every 3 days pa nag-harvest. Dinadala po. Sa bayan lang po, yan lang. May po sa amin, may nagkukuha. Order po. Ang gusto ko po kasi maano sa kanya yung paggawa ng basket. Yung pag ginagamit po sa kaingin, pag nag-aani ng palay, yun po sana yung gusto kong matutunan. Mabenta din po yung mga ganun, tsaka po yung bilao. Lagyan ko na ng cake. Pero yung kay nanay po, nung gumagawa na po siya, hindi po kayo nagkaroon daw po ng interest po. Hindi po. Hindi ko na po masyadong matandaan. Matagal na po kasi parang 2019, 2018, ganun po. Ano po kasi mahirap din po. Tapos hindi po kami marunong yung katulad po ng ginagawa niya.
nagbabak ng mga buho o ng mga ano. Parang naano din po ako. Yung habang minsan po tinitignan ko kasi siya nagagawa niyan. Marunong na rin po ako mag-back. Nung una lang po yung hindi. Pero nung ano na, nasanay din po ako. Kasi po yung binabak niya po na yun na ano, tinatahi din po sa ano, sa nipa. Hindi niyo na po naisipan. Ayan, si Nanay Arlette. Hindi na po. Bakit po? Ang hirap po kasi. Po ni Nanay na, ano, na may support pa din po siya sa inyo, halimbawa sa Sa ano po, sa pagtulong po sa amin, syempre po masaya kasi po nandyan pa po sila para sa amin. Kahit na po wala kaming mga mga asawa, mga solo parent po. Nagpapasalamat pa rin po ako sa kanila na nandyan po sila. yung ano po na, ano na lang po yung look forward niyo pa po na sa inyo po, sa pamilya po niyo. Ano pa po yung mga gusto niyo po, plano pa po niyo. Wala na rin akong planong gusto ko lang yung may maroon lang kami sa araw-araw. May magamit lang kaming sapat na yung may makain sa maghapon 3 bisis. Ganun lang. Saya na ako na malalapit ang aking mga anak dito sa aking piling. Ano na lang pong yung message niyo po kay sa inyo pong mag-asawa po ni Nanay na Hanggang kaya kong magtrabaho ko. Ayoko magpapahinga. Yung ano ko lang sa kanila, habang nabubuhay kami, huwag kami mawala ng pag-asa. Makakatulong kami sa mga anak namin. Yun lang po.